Pauwi muna tayo mga kaputi. Dapat papunta po ako ng palengke after ko kala tata dito Isguera dahil susunduin ko si nanay. So bibili muna sana ako ng mga empty plastic bottle para sa dishwashing liquid. Kaso meron nga po biglang umorder and kailangan daw po ng 2:30 ngayong hapon. Aabot naman po, kaya lang ayoko po kasi nung rush na ganun kasi wala akong pagkakataon mamalengke. Siyempre mamalengke pa tayo, pero sige, hindi natin tatanggihan yan. Kaya lang ayoko pa kung masusundo ko si nanay kasi may usapan po kami. Ayan, dito lang naman po yung umorder sa tapat namin, yung Danway Feed Mills po. Siguro merienda nila, baka merong may birthday magpapakain. So tingnan natin kung nandyan. So ligo na muna tayo. Yeah. Ayan, kaya pala sumunod si Mr. Don. Alam niya kasi doon ako pupunta talaga, kaya naaabutan niya ako. Nasa na kaya yung order? Ayan mga kapudi, iikot tayo ulit. Susunduin na po natin si nanay, kaya lang hindi po pwede basta-basta huminto. Ayan, nakita niyo yung ibang pwesto ginagawa. So napulot ko si Tricia. Napulot pa nga nasalita. Dinaanan ko si Tricia sa kanila kasi nandun po pala siya. Sinama ko ng sumundo kay nanay. So ikot ulit ako kasi bawal huminto, wala pa si nanay doon sa may bungad. Sabi ko, pag nakaligpit na siya at nakalinis na sa pwesto niya, ay pwede yan lumiko dito. Di ata, isang ikot pa. Pwede ko na siyang daanan doon sa may bungad ng pwesto niya, doon sa may tindahan ng bigas. So wala pa siya. Sabi ko kay Tricia, bumaba na siya at puntahan niya si nanay at iikot po ako. So yun, ito ko naman doon sa order ng pansit kanina. Sabi ko, tatlong price na lang yung pina-order ko ng pansit. Isang 750, isang 1,000, at saka isang 1,500. Napakamahal po kasi ng gulay mga kapudi. Alam niyo po ba, maliit na repolyo lang. Napakaliit lang ng repolyo, tapos dalawang carrots na maliit, saka konting celery. 215 na yung gulay. So kung magpapasit kayo talagang 500 lang, po pwede ho siguro wala ng gulay, or the best po ay yung nakarepack na lang yung ilalagay nyong gulay sa pansit, yung tigbe 20 or 15, yung mga lagas-lagas. So ayan, hindi pa siya bumabalik. Alanganing oras na nga po kasi talaga susundo ko. Sabi ko kay mister, siya na ako mausap kasi kung bumalik siya agad, pwede na ako mamalengke dito. Pagdating, sabay luto. Ito ba kasi 2:30 daw, alas 12 na. So meron akong time na 2.5 hours. Bibigyan pa sabihin na lang natin ng 1.5 hours. Kaya naman kasi doon lang naman po sa harap namin. Ayan. At saka kung pasit lang, isang putahe lang naman kaya. Kaya lang, hindi ko alam kung kaya nila yung price. Kasi baka mamaya yung worth 500 lang or ano. Pwede kasi yun yung nag-ooperate na ako na araw-araw. Pwede yung ganong price. So, ayan. Kaya lang kasi po, wala namang tubo doon sa ganon. Ano lang, pagod. Pagka yung mga halagang 300 lang, ganyan. So, pwede po yun sa araw-araw na nag-ooperate na ako. So ngayon nga po, hindi pa ako nag-araw-araw. Ayan. Ikot ulit tayo. Galing na kami dito may Tricia. Patan ko po siya doon. Tapos magbo-boodle fight po kasi kami. Nag-marinate na ako ng karne ng baboy. Yempo. At saka bumili ako ng 1 kilong atay ng baboy kasi favorite namin ni Doktora yon. Saka kumakain naman sila nun ng atay ng baboy. So mag-iihaw kami. Wala pa yung panganay ko. Sabi ko boodle fight kami. Oo daw, wala pa. Pa dumarating. Sa kanya po ako nagpabili ng uling. So ayan. Tingnan natin kung masusundo natin sila. Yan lang ang kainaman ng meron po tayo reels. Nakakapag-video tayo kahit nagda-drive kasi madali na makawakan yung manubela. Kung di tapos na si nanay, kung hindi iikot pa kami or maghanap kami ng pwedeng parking hindi naman dito. Pwede siya, antayin ko dito mag-text.
Tapos, lalabas ako pagka pagka yung nag-text na siya, nakalabas na siya. Ayan, okay, ayan. May mga ginagawa pa po kasing pwesto sa mga gilid. O, siguro doon ilalagay yung mga gulay. Tapos baka hindi na kasi dati nakakadaan daw po kay nanay yung sasakyan sa loob, sa likod. Ngayon hindi na. Hopefully nandiyan sila kasi sabi nanay magliligpit pa raw siya, kanina pa yun. Matagal ko mag-drive na yun. Oh, ayan na sila. Sakay po! Ayun! Asa na? Ano sabi? Sabi, yun ako na raw to. Sabi ko, bawal ka kuminto dito. Okay. O wala ka akong charge ng ano. Ano sabi? Nasaan na ba? Ano na? Tapos na? Ayan po. May bagong boy tayo. Sabi po niya masakit daw sa katawan yung wow, kulang daw po yung dalawang, ano kulang? Dalawang alaksan, hindi pa tatalap sa akin. Nakakasakit na katawan ko. Nanyunyug-yug kasi. Wala pa rin si nanay, ginagawa na pala eh. Hindi na makakadaan yung sasakyan, no? Naharangan na ng yero, babagbagin na po yung pinakaloob. Babagbagin na pala eh. Pwede ba dito? Kung mapapagalitan tayo. Hanggat walang sumisita, pwede. Oh, pag sinita, bugbugin mo. Pag kinulong ka, bahala ka. Asa? Nasa gilid? Ang hirap nga naman dumaan pala doon. Sabihin mo, pagbukas ng pinto, oy, pasok na po, mahal na Reyna. Mabagal maglakad ah. Nirarayo mo na kasi. Saka dapat talaga magbukas kami na rin ng timbang. Ang lungkot naman ngayon dyan sa gawin na yan. Pag naayos naman yan. Oh, yun na, naka-fully red pa talaga. Birthday! Happy birthday, nanay! Oh, dalawa pa sundo mo, may bodyguard pa. Mag-iyaw tayong yempo, hindi diretso kita sa amin, hoy. Risha, mag-iyaw tayong yempo tsaka hikap. Hindi, mapasok na po. Lakoy mo. Hindi na pwede po. Eh, isapinan mo naman yan. Pagod. Eh, ano na nga pala yung gilid eh. Wala na nga. Hindi, wala nang ganang pumapasok doon. Eh ngayon, walang benta. Saan pasasara ko na ano? Eh ngayon, walang benta. Mahina. Naku. Pare ko, dinan mo nga dito. Hindi ko maikawit. Kailangan madiin. Ayan. Ayan. Tara na. At ayun na yung ano. Ayan, magdadrive po muna kami mga kapudi. Benta pa naman ako ng 4 na. Ayan mga kapudi, pauwi na po kami. May inikutan lang kami. Ano, nakabenta ka ngayon ng? 4,000. Baka mamaya eh. Benta lang ka palang pera. Ano? 4,000 pati dito. Pero benta lang yun. Hindi naman kita yun. Pero kahapon, matumal. 5 kilo na benta mo. Eh, Sabado ngayon eh. Sabi ko sa'yo, may kailangan yan tilapia matumal. O baka hindi na kasi marami na ngayon may mga tilapia sa mga talipapa. Maliban na lang kung talagang isuki mo, eh talagang hindi pang hinayangan yung 10 pisong tubo lang, eh dadayuhin ka na doon. Dahil nasuki mo nga siya. Diba Mariko? Ayan, dito na kami sa pinaka-binig no Aquino Avenue. Pa-highway na kami. Ayan mga kapatid, update po namin kayo. Bibili ka ng dalawang ano? Alexa, FR. Shoutout mo si Dulce. Ano na baka mo ng update sa'yo? Wala Lalo yata talaga, natuluyan na yata talaga si Dulce. Hahabol pa sa undas. Malapit na undas. Natuluyan na ang Dulce namin. Wala nang update, wala nang balita. Nanahimik. Ayan mga kapatid, nasa bahay na kami. Ayan. Hindi na magiging lunch ang aming Boodle Pie. Kalagay ko ay panghapunan na. Meron si nanay isang mahinang bulig. Ayan, nalakasan ko yung boses ko kasi meron tayong music, makaka-copyright.
Humina po yung bulig niya, kaya inihaw na lang po namin. So, itas may atay po yan. Nahiwan na namin yung iba. Yan, yung panganay ko po ang nag-iihaw. So, bala ko po yung matitirang inihaw ay gagawin namin dinakdakan. So, sabi ko baka hindi na kami makapag-Google fight kasi si Mark Dennis po ay nagkaroon pala ng biglaang pasok. May practice sila. It's either sa Bustos or sa Baliwag Gym. Alin to? Ito na, malambot. Ayan, piliyo ko na lang po yung okra at talong. Ayan. So si Mark Dennis wala, hindi na kayo makakasama kaya panghapunan na lang. Tsaka total, anong oras na ba? Alas 2, alas 3 ano? Ayan, hinapon na po kami. Akala ko kasi wala pa po dito yung panganay ko. Eh nung umalis ako, nandun na pala siya sa kwarto, di ko lang alam. Ayan. Mga kapudit! Ayan, habang nag-iiyaw yung panganay ko, papasundo po si Mark Dennis sa Bustos. Susunduin po namin kasama namin si Alisa! Mini-miss you! Ayan, bibiyahin muna po kami, pabayan, tapos pabustos. Okay. Yan, Glorieta na po kami mga kapudi. So, liliko lang kami sa may clock tower. At yung direction po nun ay papuntang Bustos. Kami, yan, maraming pagbabago na naman sa palengke ng Baliwag. Nakatawang proper. Ayan naman Jollibee, oh. Dalawang Jollibee na nakikita natin, no? Sa flyover, tsaka dito. Yan, ito po tayo sa may palengke. Dito medyo traffic na po. Tapos update na lang. Ayan, no? Kahit kainitan, no? Tsaka sila para kumita, no? Pero pagkatapos naman niya ng paghihirap ay ang ganda uli ng pwesto ng palengke. Pero okay naman din dito. Ayan, kami kasi tayo nandun na sa looban yung palengke. Ayan po, tubag na tayo. Sa may Bustos Church po natin susunduin si Mark Dennis. Dapat lang po yun ng portico. Ay, portico. Ano yun? Pinainan natin? Portillo. Portillo. Kaya sa... Dito na tayo sa Bustos. Tulan. Very good. Ang pala niya ilog yan? Nakarating ka na ba dyan sa ilog? Tayo sa Arco ng Puso. Lapit na naman ang simpang gabi. Mapupuno na naman itong tulay. Nagpapatambay yung mga nagsisimba sa madaling araw. Lapit na tayo sa simbahan. Sabi mo kay Marky, nandito na tayo. May mismong harap. Yan sila, oh. Yan po sila Mark Dennis. Nasayaw pa ata, eh. Okay, tapos na ba mag-practice? Sabi niya, 2:30 sa to, eh. Hindi tayo bababa. Susunduin natin si Marky. Naiinitan ka? Papaling na tayo. Ayan na, Marky. Saan ba kayo nagpa-practice? Sa taas? Tapos na ba kayo? Okay. Tara na, let's go. Ando, nag-iiyaw pa. Pero baka tapos na yon. Eh, hina ko nang mag-iyaw, kaya hindi na naging tanghalian yung ating boodle fight. Wala. Paano naman bibili akong mayonnaise? Dinakdakan ko yung iba. So, ayan. Alis na po kami. Larga na kami. Ayan. Pauwi na kami mga kapudi. Naiinip ba si Alison? Naiinip? Yeah. Bagal naman. 67 na lang.
Ang layo ang binugan ng kanin. Naghahanap pa ng coke. Excuse. Ayun na nga sa tapat niya. Huwag na puti. Magiging healthy naman tayo kasi baboy naman ang kinakain natin tsaka atay. Pengi ang konting kanin, Dennis. May mga ganyan lang. Tapos pag wala ng camera, mga hindi, joke lang mga puti. Kumain nung kasi ako ng suman. Yung suman na nakabalot sa ano ba yun? Dahon ng buko, ha? Buko yun. Saging buko yun. Dahon ng buko. Ewan ko kung anong suman yun, pero hindi siya matamis. May lihiya lang. Anong masasabi? Ayan, yung may matitira kami ay gagawin naming dinakdakan. Sino nagbaba ng mayonnaise kanina? Ikaw. Kamusta naman ang practice mo? Nakakapagod? Nagsayaw ka ba? Di ka man nakita nagsayaw. Anong sayaw nyo? Exercise din. Ay, ganun ba? Exercise pala. Tapos, nag-practice pa kayo ng exercise? Oo. Parang ano, Zumba. Ah, okay. Ayun. Ayan. At kakainin ko yung tabi-tabi po mga kapudi, yung bituka ng bulig. Gusto ko yan, lalo na kung may itlog. Ayan. Ano kayo? Saan? Hindi, kabilang pa. Baka na. Tapos yung talong. Woo! Ayan. Kain tayo. Tabi-tabi po. Dila. Nakadila pa oh. May tinanggal yung stick eh. Yan, sarap nito sa ano, sampalok na mayroong bagoong. Unang subo sa mga kapudi. Gutom, doktora? Ay, yung nag-ihaw. Gutom. Kumain din ako kanina. Pero gutom pa rin. Anong oras? Ano? Pag-alis namin? Kanina? Ikaw, agahan lang, no? Hindi kayo nagmerienda doon? Pero masarap yung inihaw. Kaya kahit busog ka magugutom. Ha? Kahit busog ka magugutom. Basta baboy. Yan. Manang-mana sa daddy niya, baboy. Baboy is life. Eh, buti pala, ano na lang. Dapat talaga hindi ko naiiyaw lahat eh. Ay, di, pinadagdagan ko pa. Sabi nga ng daddy mo, Hindi ko nga iniwatan. damihin mo yung baboy, wag yung atay. Sabi niya. Bakit yung mahiwa? Akala ko hindi ko nabibigyan si Kuya. Bigyan ko na yun. Isang ganito, sa isang atay. Sabi niya kalahati lang ito. Kalahati lang. Mugulong. Hindi, bigyan ko siya. Nanantay mo na kita. Basta tandaan nyo, basta ako nagluto, siya yung una laging sandok. Tapos sasabihin niya, yun daw tira natin, hindi na pupunta sa kanya. Pero actually mga kabudi, kada luto ko siya yung unang sandok. Kasi ayoko yung kakain kami, may intindihin pa ako. Pero anong nangyayari, mauna ko muna siya pagsasandok. Tapos pagkakain niya kami, wala na kami intindi. Kasi ayoko yung pagdating niya, magtatanong na naman kung kumain niya si kuya. Yan. Intindihin. Laki ng noo. Palaparan. Paliparan nila plano ba yan? Yan, kain po tayo mga kabuti. Matapos mag-drive, kain naman. Yung sinasabi ko si Dennis, mana sa daddy niya mag-ihaw, tayantang. Sumubra mo sa amang. Alin? Ito, pinigang ng sili. Hindi, baka lang kamay mo lang. Hindi ako ang yung sili yun eh. Nakain ko nga yun eh. Manghang ba man? Hindi, manghang kami. Yan, bayan ito po mga kabuti, kaya marami. Hanggang hapunan na po namin yan. So yung matitira, lalagyan namin ng mayonnaise, lagyan namin sibuyas. Nag-uwi ka ba ng diyak-dakan? Magsisarong ka? Kala ko ba nagtabitan? Hmm. Ayun na lang. Hmm. Hindi ako mag-uwi ng diyak-dakan. Dami. Dami na yun. Kaya nga yun, let's talong. Ito na po mga kabuti yung inanay ni Mr. na saging oh. Huli na yan. Naipamigay na po niya yung iba, tapos naikain na namin yung iba. Hindi ko lang na-i-update sa inyo, nakalimutan ko lang. Ayan, kaya sinundo ko rin po si Mark Dennis sa Bustos. Kasi po
gusto ko testingin kung hanggang saan aabot yung NWOW. So mula sa San Roque dito sa amin, Teka. full charge po siya ng 66 o 67. Yun po talaga yung pinaka full charge niya, hindi siya 100. Ayun. Ngayon, naku, pasensya na kung nangirinig yung nguya ko ha. Ngayon sundo ko si nanay papuntang bayan, nakauwi kami. Pagka uwi, yun nga, nag-ano kami ng inihaw. Tapos sundo ko si Mark Dennis hanggang Bustos Church. Pauwi ay 57 na lang yung yung charge ng NWOW. So hindi na siya pwedeng ilayo, palagay ko ay titirik na. So ang pwede, dati kasi ang na-practice ko lang ay 2 balikan ng papuntang bayan ng Baliwag. Ngayon ay isang bayan ng Baliwag, tapos isang hanggang simbahan ng Bustos, pabalik dito. Medyo mabagal na siya. Nung packet na kami ng tulay ay medyo mabagal na yung under niya. Hindi gaya nung full charge talaga, pag paakyat ay medyo matulin-tulin. Ayaw yun nga tayo. Marky, ayaw nga tayo. Konti lang. Sarap ng coke natin, malamig na malamig oh. Yan ang mainom sa bato. Coke na puti. Kasi pag may kulay, masama sa bato yun, di ba doktora? Sa Bangkok. Pagsalin tayo dati nyo ng coke. Coke, pagsalin nyo. Ano ba dyan gusto mo? Yung zero o yung original? Parang yung Coke Zero, nagpapawis. So ito yung inihaw na talong. Pag nilagyan mo na sa usawan ng ginawa ni Doktora ay para siyang atsarang talong. Sarap. Ayan, pasensya na po kayo kung nakakamay kami. Nagsabon naman po kami ng kamay. Ayan. Ayan, ito yung first time namin kumain dito. Effective naman yung lamesa. Kaya lang medyo madilim. Talaga kailangan ilaw. Tapos makulimlim pa. Tatapat ako po sana ng solar. Yung solar po ay low bat. Kaya ayun, hindi natuloy. Ayan. O, after nito ay kasi ko naman yung itlog na pula. Ayan, papakita ko po sa inyo. Tumutulog pa yung coke. Sumingaw? Galing ah. Diba? Sarap uminom niya no, pag ganyan kainit. Ito na po mga kapudi yung aking ginagawang itlog na pula o itlog na maalat. Ayan, medyo blurred na yung tubig niya at tapasin ko merong may crack. So irarunning water muna natin yan para po mahugasan. So huhugasan ko po muna, hindi ko lang po papakita sa inyo dahil ayan, hawak ko na naman yung GoPro tapos maghuhugas ako. So mahirap yung isang kamay lang po. Ayan, after kong iahon ay naglagay ako ng konting sabon, yung liquidan, yung hand dishwashing liquid na ginawa ko. So ayan, naglagay ako konti at sasabunin ko yung mga itlog. At yung 4 po ay may crack. So yung sa 4 ay isa yung black, yung pagka-crack, yung isa, yung 3 ay. So matapos ko pong iahon yung ating mga gagawing itlog na pula, ayan, naglagay ako ng hand dishwashing liquid na aking ginawa. At sasabunin ko muna yung mga balat ng itlog bago natin siya tuluyang ilaga. So ito na po yung ating mga binabad na itlog. At ito po yung nag-crack. Hindi ko lang po alam kung dahil manipis pa yung balat niya or dahil nagkakauntugan or talaga medyo may crack na siya at natuluyang nag-crack nung nasa tubig siya. Pero hindi po siya nag-leak. Yung balat lang po. Kaya lang syempre pag nilaga natin yan ay puputok na yan. Baka mag-leak na. So ayan, ibubukod ko po yan at itetry din po natin ilaga ng bukod. So ito, lilinisin po muna natin ng isa-isa. Ayan, sasabunin ko po siya ng Scotch Brite. Ayan. So ayan, sasabunin ko po muna mga kaputi lahat at i-update ko kayo mamaya. Sa isa po uli nating hugasan pagkasabon po natin ng mga balat. At ayan, dito po natin ilagay sa kasirola ng rice cooker. Ayan. Tapos papakuluan po natin siya na parang nilagang itlog lang. Hindi na po natin lalagyan ng
asin yung tubig na papakuluan natin kasama ang itlog. Kasi may asin na po yung pinagbabaran niya. Ayan, yung water solution na ginawa ko, yung asin at tubig. So, yun, kaya medyo nagganon siya. Mayroon nga pong, ayun, yung isang itlog po, may kumakatas na isa. Merong nag-leak na itlog. Kaya ang tendency niya talaga ay, pero hindi naman po siya mabahong mabaho. May amoy lang dahil nga, siguro dahil yung itlog na nabasag na isa ay nag-leak. Yun po yung nangitim yung pinakalaman niya at yung gilid. Siguro po na-curious sila kung ano to, lalo na si Mister, hinila niya. At syempre po nakalog. Ang tendency po talaga nun ay meron at merong mag-uuntugan at magkakalamat. Ayan, ngayon lalagyan natin siya ng tubig at papakuluan natin siya sa loob ng 10 to 15 minutes. Ayan, nasa sa inyo naman kung gusto nyo mas matagal ang pakulo nyo. Pero para rin tayong nagpakulo niya ng itlog, hard-boiled egg. At mahinang apoy lang po yung gagamitin ko. Yung iba kasi nagpapakulo na muna ng tubig bago idagdag yung itlog. So ito naman ang gagawin ko ay may tubig na siya, tapos unti-unting umiinit para habang umiinit ay unti-unti din naluluto yung ating itlog. So ayan, dadalhin ko na sa kusina sa labas mga kapudi. Ayan, lalagay na po natin sa kalan at ayan, hindi ko muna siya tatakpan. Pag kumukulo na po siya sa loob ng 5 minutes at saka ko siya tatakpan at hihinaan po natin uli yung apoy. Ayan. Ito po yung tatlong nagka-crack mga kapudi. So hindi ko na siya ibubukod ng kulo. 4 po siya, yung isa nangingitim, tinapon ko na kasi yun po yung tsak na napasok ng tubig. Sasama ko dito pero ipaibabaw ko lang. Yan. Para naman masama na siya sa kulo. Yan, pinaibabaw ko lang siya at hindi ko naman po tatakpan para hindi magkaroon ng pressure sa ibabaw lalo para maging cause ng pagsabog niya. So kung sumabog man ay okay lang din naman po. So ayan. So habang nagpapakulo na muna ako niyan, ay ayan, maghuhugas muna tayo ng mga hugasin sa loob ng kusina. Yan, after 5 minutes ng paghuhugas sa kusina ng mga plato, doon sa kabilang kusina sa loob, ayan na yung ating pinakukulong itlog na pula. Ayan, at yung medyo pinaibabaw ko mukhang hindi pa siya ganong naluluto. Ayan, nakikita ko kasi medyo clear pa siya, oh. Here. Ayan lang natin siya. Tapos, tatakpan ko siya pag napansin kong medyo luto na para tuluyan pa siyang maluto sa loob ng another 10 minutes po mga kapudi. So ayan. Ayan mga kapudi. After 10 minutes pa uli ng kulo ay inatay ko na yung apoy. Iahon natin tong mga mag-crack. Merong pumutok dito sa ilalim. Ito. Ayan. Tanggalin na natin kasi magtutubig din yan. Ito pa pala sa ilalim na yun. Yan talaga ang hirap. Kasi magkakatas yung loob niya, magkakaroon ng tubig. So may pagkakataon tayong tikman niya ng kung ano na ba ang kinalabasan ng ating itlog na pula. Ayan. At mamaya ay kukulayan ko na siya. So ito pa yung isang micro. Bali ang nagka-crack ay 2, 4, 5. Isa pumutok. Ayan, after 2 hours, na-erase na po natin yung ating mga itlog. At gagawa naman ako ng pangkulay na mixture para ibabrush natin yung kahit 2 lang or 3. Lagyan natin ng food color. Ang karaniwan po nilalagay dyan ay strawberry red. Ayan. So dito po sa may kasirolang maliit, maglalagay po ako ng food color at paiinitan natin yan. So ang nauso po ngayon ay binabrush na lang po yan sa itlog ang kulay at nakalagay na po siya agad sa egg tray, yung papel. So testingin natin ng 3 kutsara. So ito po kasi ginagamit ni nanay ito sa pagkukulay niya ng binurong kanin.
halong strawberry red at orange para sa buro. Kasi pag strawberry red, masyadong pangit yung kulay. Pag naman may halong orange ay maganda-ganda po yung kulay ng buro. So ayan, balik tayo dito sa ating pangkulay ng pula. Haluin lang natin to. Pwede kayo mag-add ng suka, pero dahil wala na ako suka at magsasample lang naman ako sa inyo, ay lulutuin ko lang muna siya sa apoy para maluto yung ating food color. Yan lang natin siyang maluto. Yan natin siyang kumulo at uminit. Yan. Ayan, kumulo na po. At nakita nyo, nagpapadpa. Pinatay ko na yung apoy at ayan. Dati po ang uso sa pagkukulay ng itlog ay pinakukulo yung itlog kasama yung food color. Ngayon po ay ganyan para hindi mas maraming itlog na po. Ayun pala yung ano. Hindi mas maraming food color yung mauubos. So ayan, medyo mainit pa yung ating sandok. Palamigin muna natin. Ayan, i-coat na natin yung isa naman. Madaling kumapit po yan kung may suka. Yung parang ginagawa natin sa jogos, sa damit. Ayan, masyadong purong-puro yung ating food color kaya parang medyo ano siya, kulay brown. Pero pag kumupas yan, mga kapudi ay kulay strawberry red. Ayan. Yung iba binabrush lang po. Tapos lalagay na siya sa ano, sa egg tray, paper egg tray. Ayan. Pero pasin nyo pagka medyo hindi puro yung kulay ay medyo naglalagay siya. Ayan. So ayan lang po natin dyan para kumapit yung kulay. Nilalaglag yun natin kasi wala, kasi maliit lang siya. Ayan na po mga kapudi, kumukulay na po. Dinagdagan ko ng tubig kasi maraming food color ko na ilagay para siya nagkukulay brown. Ayan, ang ating itlog na pula. Pwede naman na huwag nyo ng kulayan kung pambahay lang. Meron na din po uso ngayon na nagtitinda ng itlog na pula, itlog na maalat na walang kulay. Gawing Candaba, Pampanga po. Or baka sa ibang part na rin ng Bulacan or Baliwag ay meron na rin po. Uso na rin po yan para less gastos. At mas healthy pa kung walang pang kulay. Kaya lang nasanay kasi tayo ng may kulay. Dito ba? So yun po mga kapudi, yung ating itlog na pula. Yan, pinaising itlog na pula. Ayan, pag inahon natin mga kapudi ay, ayun na, talagang ito na yung kulay ng itlog na pula. Oh. Pag nahangin na siya. Yan. So ayan mga kapudi, sana ay may natutunan kayo. Kung gusto niyo ng mas maalat yung inyong itlog, dagdagan niyo ng asin. Yung ilalagay niyo sa tubig na ipang bababatin niyo sa inyong gagawing itlog na pula. Ayan na po. Ang ating homemade itlog na pula. Ayan, magbibiyak tayo ng isang mga kapudi para pakita ko po sa inyo yung resulta ng ating itlog na pula na may kulay na. Oop! Yun! Kaya naman po niya ay nakain na po yan ni Doktora. Doktora tuwing kakain ay nakakadalawa. Tapos ayan, gusto nila kasi hindi nga raw maalat pati yung puti. May malalasahan ka lang na konti pero hindi siya ganun kaalat. Yun lang, hindi siya nagmamantika. So, pwede naman po yun, patatagalin pa natin yung pagkakababad sa ating tubig na may asin at tatapangan natin yung asin. So, ayan, titikman ko. At sabi nga ni Mr., ang hinahanap naman niya ay alat. Sabi ko, hindi ko nga inalatan, kaya nga ako gumawa kasi, alam niyo po ba yung parang hindi niyo na makakain yung puti ng itlog, sayang naman. Ayan, titikman ko siya, mga kapudi. Ayan, tikman ko. Ayan. Lasang itlog na pula pero hindi siya ganun kaalat. Yan po. Sarap mga kapudi. Try nyo na po at
Ayan, healthy na to dahil hindi na siya ganun kaalat. Kakamayin ko na. Nagugas naman po ako ng kamay. So, ayan, masarap po mga kapudi. Try nyo po mga kapudi. At, masarap po. Promise. Ayan, mga kapudi. Ngayon ay paggabi na. Bumalik kami nanay dito sa palengke. Kaya lang, nag-mio na lang kami. Kasi, kalimutan daw niya yung buro niyang iayos. Tsaka yung mga hito, dadagdagan niya ng tubig. So, hindi na kami nag-enwaw kasi lobat na kapag so katapos ko lang na 4 o'clock so time check tayo ay 5:30. So yun, nakita nyo ito yung paakyat dati dito sa may mga sariwa ngayon may harang ng mga bubong. Ayan. Sinanay. Tapos babalik na lang ako dun palabas. Kasya naman po yung single. Tricycle hindi kasya. Kasi may mga barega sa gilid. Sabihin may mga nakabara ng mga nagtitinda. Hindi na kasya yung isang tricycle. Ano lang, single. Kaya mangyayari niyan, medyo magiging matumal kasi nasaraduhan na to. Yung iba patama rin ng umikot. Unless, yung mga kailangan talaga nila ay yung mga pambalot ng lumpia talaga, yung mga ganyan. At kung dadayuhin kayo ng suking. So, ayan sinanay sa loob. At ayan, in-update ko lang po kayo ngayong gabi. Ayan. Nanay, paalis na kami mga kapudi. Ayan. Ayan, dito medyo maluwag. Pagdating doon sa bungad masikip kasi may mga nakapak na ganyan, no? Yung mga paninda. Nakatali. So, parang hindi kakasya kung nakaangkas. Kasi nakabukaka. Atay mo na lang ako doon. Bulaga. Wala para kain. Ito. Alam ba dyan, lamig? Unahin mo na kasi lamig. Haluan lang ng mainit. Ito na mga kapudi yung ating dinakdakan. Ayan, ang naggawa po niyan ay yung panganay ko kung magaling kami nanay sa palengke. So, iyan ay yung natirang inihaw na karne ng baboy, atay. Tapos, sibuyas na pula, siling green, mayonnaise, tapos konting patis, tapos yung suka na pinagsawsawan namin, yung mixture po nun. Tapos, pwede rin pong gata yung alternative ninyo sa mayonnaise po. So, ayun, naglagay lang kayo ng konting asin or patis para dagdag pampalasa. So, ayun na po yung ating dinakdakan at ayan, magdi-dinner na si Doktora bagong ligo. So, ayun mga kapudi, hanggang dito na lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Happy eating! Thank you very much po sa lahat ng mga sumusuporta at mga patuloy na nanonood. Maraming salamat po. Ito na po mga kapudi ang update sa ating solar na Christmas light yung nilagay ko po nung Teacher's Day. Ayan. So ayan, medyo maliwanag dito. So kung gusto mag-relax ay pwede maglagay na lang ng katol para kung malamok ay hindi makagat ng lamok dito sa ilalim ng lamesa. Tapos ito yung ito yung isang solar ni nanay dito pinapatong kasi para pag papunta siya dito ay maliwanag sa daan kasi hindi na po gumagana yung solar na nandito. Parang 2 beses lang siya umandar or baka may pipindutin lang. So ito siya para maliwanag sa gawin na to. Ayan, pwede tumambay-tambay dito. Yan po ang update sa ating ikinabit na ilaw or Christmas light mga kapudi na solar. So siguro mas maliwanag siya kung gagawin 3 o 4. Pero sa akin okay na yan kasi kung magsi-cellphone lang naman ako at ganyan madilim, mag-i-edit, pwede na. Kasi maliwanag naman po yung cellphone at abot po dito yung wifi sa gilid. Yan.